Magandang araw mga paps at welcome back sa channel ko. Ito nga po yung part 2 natin mga paps sa unang vlog natin. Dahil bubuin na po natin itong makina ng XRM 125 na ito mga paps. Ito po yung crankshaft assembly natin mga paps. Kung napapansin nyo, nagagalaw na po yung connecting rod. Dahil galing na po siya ng machine shop mga paps. Ito po yung pinagpalitan ng connecting rod mga paps. Connecting rod pin tsaka stick bearing mga paps. Hindi po natin kinalas itong transmission assembly natin kasi wala po dito yung problema mga paps. Ibig sabihin hindi mo na siya kailangan galawin mga paps para mas mabilis siyang buuin mga paps. So ang isasalpak na lang po natin itong crankshaft assembly mga paps. Ayan mga paps, naikabit na po natin itong crankshaft assembly. Ang next po natin gagawin, lilinisan po natin dito sa loob mga paps. O bubugahan po natin ng compressor para siguradong malinis dito sa loob mga paps bago natin salpakan ng kabilang crankcase mga paps. Ayan mga paps, nalinis na po natin itong crankcase natin pati dito sa transmission mga paps. Ang next po natin gagawin, lalagyan po natin ng gasket maker itong crankcase mga paps kasi wala po siyang gasket. Ang lalagay lang po dito gasket maker mga paps para hindi siya tatagas mga paps. Nalagay ko na po siya ng gasket maker itong crankcase natin. Ganun na rin po sa kabilang crankcase mga paps. Pero bago ko siya nilagay ng gasket maker, nilinis ko na rin po siya mga paps. Naisalpak na po natin itong left crankcase assembly. Next po natin gagawin mga paps itong mga tornilyo mga paps. Tapos natin ikabit itong mga tornilyo mga paps, tsaka pa po natin siya linisan dito sa labas mga paps. Yun po yung ginagawa ko para yung dumi na nasa labas hindi po siya papasok sa loob ng crankcase mga paps. Kaya hinuhuli ko po yung linis sa labas mga paps. Next po natin gagawin, lilinisan na po natin itong crankcase niya mga paps bago natin isalpak sa frame niya o sa chassis niya mga paps. So linisan ko po muna mga paps.
Yan mga paps, nalinis ko na po itong crankcase assembly natin. Next po natin gagawin mga paps, isasalpak na po natin ito sa body frame niya mga paps. Bago natin salpakan, ito sa bandang kanan, bandang kaliwa, tsaka cylinder block at cylinder head mga paps, para magaan siyang buhas pag sinalpak natin siya dito sa body frame niya mga paps. At para hindi ka na rin mahirapan magbuhat, lalo na kung mag-isa ka lang magbuo ng makina mga paps. Yan mga paps, naikabit ko na po yung tatlong tornilyo o edge support na tinatawag nila mga paps. Ito, tsaka ito mga paps. Ang next po natin gagawin mga paps dito sa bandang kaliwa. Pero nasa sa inyo po yun kung alin yung gusto nyo unahin buuin. Pwede nyo rin unahin dun sa bandang kanan mga paps. Pero since na dito tayo nakapwesto, ito na lang unahin natin buuin mga paps. Dito sa magneto. Ang una po natin ikakabit itong timing chain. Pero para makabit po natin to, kailangan lang po natin tong luwagan itong flat bar na ito mga paps, para maikabit natin itong timing chain. Ayan mga paps, naikabit ko na po yung timing chain. Ang next po natin isasalpak mga paps, itong gear. So ikakabit muna natin dito sa gear, dito, bago natin isasalpak mga paps. Ayan. Next po na natin itong magneto assembly mga paps. Itatapat mo lang itong gatla na ito dito sa semicircular key mga paps. O ito. Yan. Naisalpak na po natin mga paps. Next po natin itong tornilyo niya na 17mm yung sukat niya mga paps. Pag nigpitan nyo ito mga paps, sasabay po siya. So kailangan nyo lang siyang kontrahan. Pwede dito, kung nakalagay na kayo ng gearshift shaft, kalsuhan nyo lang ng tornilyo. Pero kung wala pang gearshift shaft, pwede dito sa connecting rod niya mga paps, para lang mahigpitan yung magneto mga paps. Yun mga paps, naikpitan na po natin itong magneto assembly natin. Next po natin itong starter gear na maliit mga paps. May pin po siya, tapos spacer na ganito kakapal mga paps. Ito po yung tinatawag na left crankcase gasket. Isasalpak po muna natin to bago itong left crankcase cover.
mga paps, naikabit na natin itong left crankcase cover, pati itong receive switch. Next po natin ikakabit mga paps sa may bandang right crankcase cover mga paps. So punta na tayo doon sa kabila. Nandito na tayo sa bandang kanan mga paps. Ang una po natin ikakabit mga paps, itong kickshop assembly mga paps. Itong spring, tsaka itong dalawang plastic parts, at tsaka itong mga paps. Ayan mga paps, naikabit na po natin itong kickshop assembly. Next po natin itong star ng kabyuhan mga paps. Tapos pag naikabit na ito, next na po natin itong gearshift shop assembly. So ikakabit ko po muna mga paps. Ayan mga paps, naikabit na po natin itong star ng pambyuhan, tsaka itong gearshift shop assembly. Next po natin mga paps, itong maliit na pin tsaka gear na nakasalpak dito sa crankshaft assembly mga paps. Kasi nung pinakamasin shop po itong crankshaft assembly natin, tinanggal po itong gear nito tsaka itong maliit na pin mga paps, kasi baka mawala mga paps. So ikakapit ko muna mga paps. Ayan mga paps, naikabit na po natin itong gear na nakasalpak dito sa crankshaft assembly mga paps. Next po natin ikakabit mga paps itong primary clutch and secondary clutch mga paps.
Ayan mga paps, naisalpak na po natin itong primary clutch at secondary clutch. Naikpitan na rin natin yung dalawang castle nut mga paps. So ang kulang na lang po itong lock washer. Pipihitin lang po natin to para ilapat dito sa lock nut mga paps. Tapos dito, bearing na lang po kulang mga paps. Isasalpak na lang po natin. Tapos tatakpan na po natin ito mga paps. Ayan mga paps, naikabit na po natin itong primary clutch and secondary clutch. Next po natin mga paps ito, ilalagay po to dito sa gitna. Ganyan dito to, tapos dito naka ganon mga paps. Tapos pag naikabit na to mga paps, pwede na natin takpan ng right crankcase cover mga paps ito. Pero bago to, ito muna mga paps, itong right crankcase gasket natin mga paps. Pag ikabit mo ito mga paps dito sa gitna ng clutch housing mga paps, nalalaglag po siya mga paps. So ang ginagawa po natin, nilalagyan po natin coating grasa mga paps, pampadikit lang para hindi siya malaglag mga paps. Ito po. Ayan mga paps, naikabit ko na po ito. Isentro nyo lang paglagay nito mga paps. Pagkatapos yun mga paps, ito naman right crankcase cover natin mga paps. Pero bago itong right crankcase cover mga paps, ikakabit po muna natin to. At para maikabit natin, kailangan natin lagyan ng grasa mga paps, kasi nalalaglag din po ito mga paps pag walang konting pandikit mga paps. Tapos pag ginabit natin to, dahan lang po pag salpak mga paps, kasi posibleng malalaglag po ito mga paps.
Yan mga paps, naisalpak na po natin itong right crankcase cover mga paps. Ang next po natin itong kick pedal mga paps na may 12mm bolt. Next po natin isasalpak mga paps itong starter motor assembly mga paps. Dito po siya nakalagay na may 10mm bolt mga paps. Tapos ito isasalpak mo lang to mga paps dito sa butas na ito. Dito po pag salpak mo yan, naka-engage na po yan automatic yung starter gear mga paps. Ayan mga paps, naikabit na po natin itong starter motor assembly. Next po natin gagawin ng mga paps, dito na po tayo sa bandang ibabaw ng makina mga paps. Ang una po natin ikakabit mga paps, itong piston assembly mga paps. Kasi hindi na natin kailangan lagyan ng base gasket kasi nandito na sa block mga paps. Nakadikit na po siya. So ikakabit lang natin itong piston assembly mga paps. Pero bago natin kabitan ng piston tsaka itong cylinder block na may gasket na, lagyan muna natin ng gasket maker mga paps. Mga paps, nilagyan ko na po ng gasket maker. Isang mahalagang tips mga paps, pag naglagay kayo ng gasket maker nito, iwasan nyo pong malagyan ng gasket maker to mga paps, itong butas na ito. Kasi kung pag ito ang nabarahan mga paps, wala pong langis na aakyat pag nabarahan po itong butas na maliit mga paps. So yan po yung dapat natin iwasan. Next po natin isasalpak mga paps itong piston assembly. Pero bago natin ikabit to, kailangan po muna natin i-arrange itong piston ring nya mga paps. Itong first ring dito nakalagay, tapos yung second ring dito sa kabila mga paps. Yan. Tapos ganoon din yung sa oil ring assembly mga paps. Halimbawa yung isa nandito. Yan, dito. Yung sa kabilang dead end dito sa kabila mga paps. Yan, bago natin isalpak mga paps, para siguradong walang langis na aakyat sa may combustion chamber mga paps, at para hindi siya uusok. Pag ikabit natin to, ipwesto mo siya sa bandang taas mga paps, kasi yung intake nasa bandang itaas mga paps. So ganun po yung position niya. Pag nagkabit tayo ng circlip mga paps, lagyan po natin ng basahan para kung halimbawa malaglag siya, hindi siya papasok doon sa loob ng makina.
Next po natin mga paps, itong chain guide. Tapos lalagyan po muna natin ng gasket maker din mga paps. Ayan mga paps, nalagyan na rin natin yung sa kabilang head gasket ng gasket maker mga paps. Next po natin itong cylinder head assembly mga paps. Isasalpak po muna natin. Naisalpak na po natin yung cylinder head assembly mga paps. Next po itong dictiform nut tsaka washer mga paps. Naikapitan natin mga paps yung apat na dictiform nut. Pero bago natin hipitan mga paps, pwesto po muna natin to dalawang bolt dito sa gilid mga paps para masentro po yung head saka cylinder block mga paps, hindi siya maging tabingi. Ilulubog lang po natin para mas maganda yung lapat ng cylinder block saka cylinder head mga paps. Yan po. Tapos higpitan na natin mga paps itong apat na dictiform natin. Pagkatapos natin higpitan yung apat na dictiform nut mga paps, dito naman sa gilid yung susunod nyong higpitan mga paps. Pag nagpitan na lahat, next na po natin itong carburetor mga pap. I-twist na rin po natin.
Ayan mga paps, naikabit na po natin itong carburetor assembly natin. Next po natin ikakabit mga paps itong timing gear. Ay sasalpak po natin siya dito sa timing chain. Pero bago natin ikabit to, siguraduhin po natin na naka-timing po yung magneto natin mga paps. Sisilipin mo lang dito, titignan mo yung timing mark. Yan. Bago mo ikabit itong timing gear. Tapos ito, kailangan lang nakatapat dito sa bandang itaas. Yan, ganyan yung posisyon ng mga paps. Kailangan nakasintro talaga siya. O kailangan nakatiming siya ng maayos. So, isasalpa ko po muna mga paps. Naikabit na po natin yung timing gear mga paps dito sa timing chain. Next po natin ikakabit mga paps itong chain tensioner. Tapos para may salpak natin, kailangan pihitin dito mga paps yan. Flat screw na maliit para may angat itong nagtutulak ng timing chain mga paps. Kasi hindi natin may salpak to pag hindi natin pinihit dito mga paps. So ikakabit ko po muna mga paps. Ayan mga paps, naikabit ko na po yung chain tensioner. Tapos pag naikabit yun na, huwag nyong kalimutan na pihitin ulit yung nagtutulak ng timing chain mga paps. Kasi pag hindi nyo tinulak, ganito po mangyari mga paps. Yan. Napakaluwag pa po ng timing chain. Kailangan nyo pihitin ulit to para humigpit. Kasi pag nakalimutan yung mga paps, may posibilidad na makakalas po itong timing chain nyo. So yan po yung hindi nyo dapat makalimutan mga paps. Ayan mga paps, naikabit na po natin itong chain tensioner. Next po natin gagawin mga paps, mag-a-adjust na po tayo ng rocker arm sa intake tsaka exhaust mga paps. Bago po natin takpan ito para masisilip po natin yung timing mark niya mga paps. Pag nag-adjust tayo ng barbula mga paps, kailangan po muna natin i-timing ito o di kaya dito sa may magneto mga paps. Kailangan nakalutang yung timing mark. So i-adjust ko po muna mga paps. Ayan mga paps, adjust na po natin yung dalawang rocker arm mga paps. So pwede na po natin siyang takpan dito sa
sa may intake tsaka exhaust mga paps. Pati na rin dito sa left cylinder head cover, pati dito sa big hole and small hole mga paps. Tatakpan na po muna natin mga paps. Ayan mga paps, natakpan na po natin lahat dito sa intake, exhaust, lift cover, tsaka dito sa big hole tsaka small hole dito sa lift carcass cover mga paps. Next po natin mga paps, ilalagay na po natin yung footrest. Pagkatapos lalagyan na po natin siya ng oil mga paps bago natin paandarin. Ayan mga paps, naikabit na po natin itong footrest assembly mga paps. Ang susunod po natin gagawin mga paps, lalagyan na po natin siya ng langis para mapaandar na po natin mga paps. Ito po yung ginagamit nating langis mga paps. Yun yung oil po mga paps. Pag general overhaul mga paps o baba buong makina, 1 litro pong isasalin dito mga paps. Pero pag change oil lang po, 800 ml lang po siya. Pero since na binaba natin yung buong makina, o 1 litro po ang ilalagay natin dito sa makina na ito mga paps. Ayan mga paps, nalagyan na po natin siya ng langis. Next po natin gagawin mga paps, paandarin po muna natin siya. Titignan natin kung umaandar ba siya. Tapos i-check na rin natin kung uusok ba siya mga paps bago natin
kabitan ng tambutso. Anda rin po muna natin mga paps. Ayan mga paps, napanda na po natin itong motor na ito mga paps. At na-check na rin po natin, wala naman po siyang kausok-usok mga paps. Yan po. So, next po natin gagawin mga paps, itong tambutso. Yan po, igakapit na po natin yan. Ayan mga paps, naikabit na po natin itong muffler assembly natin. Next po natin gagawin mga paps, itong air cleaner mga paps. Ito po yung susunod natin na isalpa. Pag ikabit natin itong air cleaner assembly mga paps, hindi po natin siya may salpak ng buo dito mga paps. Lalo na pag nakakabit na itong carburetor assembly. Kasi tatama po siya dito sa front fender mga paps. So kailangan lang po tatanggalin po natin to itong cover o itong kalahating parte ng air cleaner mga paps para may salpak po natin. Ito po yung una natin isasalpak dito mga paps. Kasi pag isasalpak po natin ito ng buo, hindi po magkasya, lalo na pag nakakabit na po itong carburetor assembly mga paps. Hanggang dito na lang mga paps. Sana may natutunan po kayo. Maraming salamat po and God bless.